Alright, kamusta po kayo dyan mga chong, and welcome for another react chong, no? At tayo po ay merong pag-uusapan, o I just want to react, no, itong news na nakita natin o nakita ko, and I just want to share my reaction to you guys para naman po at least marinig nyo kung ano yung nasa sa loob ko, no? Pero kayo nga ay para naman, you know, meron kayong opinion na gusto sabihin, mag-inbox lang kayo sa comment section natin dito sa ating channel, and then we will launch it here, no? Sa susunod nating reaction. But anyway, bago tayo mag-umpisa, syempre, no? Kakalimutan pa ba natin yan ang ating mga overseas Filipino workers, no? Kamusta po kayo, mga overseas Filipino workers, at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. At syempre po, no, at natapos na po ang nightmare na naman sa ating bansang Pilipinas kung saan ang baha, no? But I heard from friends in the Philippines na hanggang ngayon ay may mga baha pa, and I don't know kung naapektuhan ang inyong kamag-anak doon, pero if ever na wag naman sana, no, sana mali ako dito, ay kung sakaling tinamaan ang inyong pamilya, tawagan nyo lang by through messenger, or kung gusto nyo tawagan sila through number, kontakin nyo ang barangay kung saan, alam nyo naman kung saan ang barangay nyo, and then try to know what's going on with them, how are they doing. Yun lang po in case na ang inyong pamilya ay nadamay. Okay? At sana po kayo mga OFW, do not stress, trabaho lang, wag masyadong seryoso, and always take care of your good health. At syempre po, about health, kumustahin naman natin ang ating mga kababayan natin sa Pilipinas, no? Kumusta po kayo, mga Pilipino, na sana po ay kayo ay nasa mabuting kalagayan. I know, yun na lang muna ang ating maririnig ngayon, comment ng ating kababayan, bububu, no? Dahil nga alam naman natin ang bangag ay talaga pong nandiyan pa rin at nagkakalat, at sinasabi niya nga, pag nagkagera sa Pilipinas, wala na tayong magagawa, let's just suck it up and fight. Anyway, hindi naman po ang topic natin ngayon yun. Ang akin lang pong topic ay ang ating pong si Inday na naman po, mga chong. Ano ba yan? Inday. Na lagi natin pinag-iusapan, no? At kung matatandaan nyo, ang ating pong last react chong sa kanya ay magandang balita. But this time, medyo hindi maganda. Okay. I know. It's really, well, so sad, at sana po ay, what you call this, ay, watch out, no? Inday, sana po ay, ganun talaga pag sumobra. But anyway, kung mapapanood sana ito ni VP Sara, sana makita niya na talagang, alam naman natin, no, na ang mga Duterte, when it comes to US allying, or let's say yung nakikisama nila sa mga US, na, you know, alam naman nila na ang US ay may pagka-kulokoy ng konti, no? At kaya alam nila ang kulay nito, kaya hindi sila masyadong 100% na talagang tumitingin, no? Hindi naman ito katulad ni Bangag, ay talagang sunod-sunuran na parang aso. Kaya nga tayo nagkaroon ng 1% discount sa taripa. Malamang kung si Sara yan, baka yung 19% US ang magbabayad. But anyway, ito nga po, since we're talking about the US, ay ang ating presidente ko rin to, si President Trump, palakpakan natin kahit pa paano, ay merong balita, no, na sa 2028 presidential election, no? At I'm not saying na si President Trump ang gagawa nito, no? I'm not saying that. Pero alam naman natin na ang Democrat, no, ay talagang isa sa gustong kumontrol hanggat maaari sa Pilipinas, no? Kasi nga as much as possible, ayaw nila na maging independent, umangat ang Pilipinas. Kaya nga gigil na gigil ang Democrat kay Tatay Digong noon, no? Dahil nga po sa ito ay parang inopen ni Tatay Digong ang Pilipinas sa lahat ng bansa, hindi lang sa US. Although alam naman natin na Tatay Digong still ally with the Philippines, pero hindi na ito katulad ng dati na talagang all the way. Pero unfortunately po, na ngayon ay talagang ika nga pati puwet, no, ng US o ni Trump ay talagang hinihimod ni Bangag ang kanilang puwet para lang pagbigyan. Lalo na ang kanilang asawa, ang kanyang asawa ay talagang nakasuhan sa INA na sa droga, no, sa cocaine. Kung saan namatay si Tan Tong Tong ay siguro isa to sa deal nila, no, na sige, kahit wala na kayong bayad sa Pilipinas pagdala ng mga product nyo, no, at basta pakawalan mo lang ang asawa kong addict. Anyway, ano mga namamalay dyan ni Donald Trump? I already vlogged that na alam naman natin na ito si Donald Trump ay galit sa mga addict. So, unfortunately, kaya po sinasabi na sa 2028, medyo delikado si Sara Duterte dahil hindi natin alam kung Republican pa rin ang mananalo sa 2028. Siyempre, sa dami ngayon na nangyayari kay Donald Trump, no? Hindi naman karamihan dito sa US, hindi naiintindihan ng kanyang policy, lalo na sa mga immigration na issue ngayon kung saan marami pinauuwi si Donald Trump.
dahil ito ay may mga kaso, no, mga pending case sa US, kaya niya ginagawa yun. But the thing is, iba ang paniniwala ng ibang tao dito sa US. Kaya kanya-kanyang opinion, kanya-kanyang paniniwala. Ako may sarili ako, but I don't want to talk about it because this is about Inday Duterte, no? Si Sara, tungkol sa 2028 election. Anyway, panoorin po muna natin before we continue on our reaction. Okay? Here we go. Tuloy ang tensyon sa pagitan ng mga malalaking bansa. Naniniwala ang ilang analyst na may puwersa gustong pigilan ang kandidatura ni Vice President Sara Duterte sa 2028. Tinukoy nila ang US Deep State na muna'y takot na ibalik ni VP Sara ang pulisiya ng kanyang ama na pumabor sa China at lumayo sa Amerika. Yeah, yan ang mangyayari ngayon dahil nga itong si VP Sara ay kung sakali siya maging presidente, and I'm sure, I believe her na bubuksan niya ulit ang foreign policy ng Pilipinas for all. No? Hindi lang sa US or sa China. No? Kaya ayaw ng US yun. Yun napapansin ko. Ako nandito ako sa US but I'm saying na ayaw ng US yun. And I believe na hindi naman si President Trump talaga eh. Yung mga nakapaligid lang sa kanya. Okay? Tuloy natin! Ayon sa veteranong kolumnista na si Roberto Bobby Tiglao, ginagamit ng Amerika ang media machinery nito sa Pilipinas para influensyahan ang politika. Kasama rito ang ilang pahayagan at online platforms na ginagamit raw para siraan ang bise. Kung nakita niyo yung picture na yun, yung video na yun, si Trump kasi Bangag eh, no? Parang sinasabi Bangag, ano bang dapat natin gawin? At teka, rewind natin. Pasensya na po yung mga chong. Yan. Parang sinasabi, ano bang gagawin ko? At ang aking commander, no, na addict ay nadali po sa LA. Sabi naman ko, well, you know, adik ang asawa mo, ay bigyan mo na lang ako ng taripa, wag na kami magbabayad sa'yo, bigyan kita ng deal, yun na lang, at, and then we'll see again next time. Hindi. Ninanarrate ko lang halimbawa, okay? Balik tayo dito. Yan. Sabi ni Tiglao na dating Philippine Ambassador to Greece and Cyprus na ang ugat nito ay ang takot ng Amerika na kumalas muli ang Pilipinas sa alyansa nito sa Washington, gaya nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sangayon dito ang geopolitical analyst na si Professor Ana Malinduguy. Ayon sa kanya, ayaw ng US Deep State na mawala ang kontrol nila sa Pilipinas. Isang senaryo na maaaring mangyari kung si VP Sara ang maging Pangulo ng bansa. Ang pinakamalaking hamon at magiging nag-block niya talaga is the Americans or the United States, and specifically yung Deep State, which ang Deep State basically is the military-industrial complex. Ni Uy, nadadamay ang Pilipinas sa kompetisyon ng China at US sa global power. Kapag hindi nagbago ang foreign policy, posible raw madamay ang Pilipinas sa giyera ng dalawang bansa. As in that kasi, ang tingin kasi ng mga tao really, and even I really hope in any case she becomes president, if in any case, in 2028, ang daming nangyayari, ang domestic politics and external forces nakikialam. Pero if really it's her destiny to be the president of the country in a matter of time, then it's really her responsibility as, if in any case mangyari yon, to put the country in a proper trajectory. Na ibalik mo sa independent foreign policy, gitna mo yung country mo, equidistant sa lahat, neutral ka. You try to have good relation with all major powers. Importante yun sa isang bansa. Then, may pag-asa ang bayan natin. Dagdag pa ni Malinduguy, hindi Russia kundi China ang itinuturing na pangunahing kalaban ng Amerika sa larangan ng ekonomiya, depensa, teknolohiya at AI. Para pigilan ng China, ginagamit daw ng US ang parehong taktika na ginamit ito laban sa Russia. Ang paggamit ng ibang bansa bilang pawn, gaya ng Ukraine. At sa Asia Pacific kasi, to be very honest, dalawa lang ang pwedeng gamiting pawn ng United States. Ang Taiwan, island of Taiwan, and the Philippines. In Taiwan, I don't really worry too much, though it's a very volatile area. Kasi tension-driven yan. But you have to remember, the Taiwanese are Chinese. Pero mas nag-worry ako sa side ng Pilipinas. Bakit? Because ang ating foreign policy, kung hindi magbabago yan, mauwi talaga tayo sa gitgitan at magiging pawn talaga tayo ng United States. Panawagan naman ni Malinduguy sa publiko, bantayan ang geopolitics ng China, US at Pilipinas. Dahil dito nakasalalay ang kinabukasan ng bansa. Kinabukasan na sana raw ay hindi mauwi sa giyera na hindi naman atin. Pero ay kasasawi ng milyong-milyong Pilipino. Kasi kung magkakaroon ng gitgitan, MJ, at magkakaroon ng conflict dyan sa South China Sea, isalin nyo na yung Taiwan. Pag may ginawang Amerikano dyan, ako, delikado tayo. Madadamay tayo at madadrag tayo kasi forward-based nga tayo Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNI News. Yun, thank you SMNI po. No? At kakalis kayo at sana ay matapos na yung problema, lalo na kay Pastor Tibuloy. Okay, naisigat ko lang po dito. But anyway, yun nga, ang sinabi nila, yung mga nag-comment lang na si political analyst Ma'am Uy, no? Tama naman yung sinabi niya at natatakot kasi ang US, no? Kapag nanalo si Sara Duterte sa 2028 dahil ang mga US deep state kaya ayaw manalo ay dahil nga alam nila yung karakas ni Tatay Digong, and I'm sure baka mas mahigpit pa itong si Inday, no? Kaya sila medyo nagwo-worry. Actually, hindi sila at peace ngayon, no? At ease, ika nga, dito sa US dahil pag si Sara ang nakalusot, talagang tapos ang laban, no? Hindi naman sa talagang parang away na tayo. Hindi ganoon, hindi naman ganoon si Duterte. Ibig sabihin, parang hindi kami, parang aasa sa inyo, no? Kasi alam naman natin, no? Unfortunately, the US
alam natin matagal ng alay ng US ang Pilipinas, Pilipinas, US, pero nangyari kay Tatay Digong nung nawala ang independent niya sa US noon, no, not 100%, especially COVID time na yon, nakita naman natin na nagkaroon naman tayo ng ano ng ang Pilipinas parang na-survive naman na wala ang US masyado, no? At nandiyan ang Russia, nandiyan ang China. So parang pwede pala yung ganun. Kasi nasanay tayong mga Pilipino eh. To tell you the truth, na ang Pilipino umaasa lagi na ang US palagi, US palagi. Lalo yung mga tao nga yung kanilang iniisip basic. Hindi sila nag-iisip ng malalim o nag-a-analyze masyado. They think that the US is the one who's really helping the US big time. Pero it's not. Yun ang katotohanan doon, unfortunately. Na ang US minsan nag-ano pa eh, nanglalamang pa, ika nga. So, parang gano'n, para lang makontrol ka. But the thing is, kaya ko sinasabi to is, pag si Sara na ang makaupo, and we know na ang gagawin niya, she will open the foreign policy to everyone. No? Yung bang parang, okay, wala na kaming kakampihan sa inyo all the way. Lahat kayo kakampi namin. Diba? Yun ang gusto ko nangyari. Kasi nga ayaw niya ng gera. At kaya nga pinagtatawanan siya pinagtatawa ni VP Sara si Bangag. Diba? Dahil nga alam niya yung foreign policy ni Bangag, diba, ay talagang ang labo at saka talagang baksak. No? Walang mangyayari, and we can tell how idiot si Bongbong Marcos sa foreign policy. No? And the thing also, kaya rin nag-aano ang US sa Pilipinas o sa 2028 is because na mawawala yung all the way control ng US sa Pilipinas. And that's what we want. You know, bakit tayo magpapakontrol sa ibang bansa kung kaya naman natin? If the other countries like Thailand, Malaysia, Indonesia, Cambodia, Laos, Vietnam, and even ano ba isa? India, sila nakakagawa sila ng diskarte nila by way of being friendly sa ibang bansa. Lahat. No? At kung may problema man ng isang bansa and they think na itong bansa na to ay hindi makakatulong sa atin, they just telling them, hey, you guys are not helping us, or I think it's not working for us. So we have to make our own option, or we have to do another option for that. Because this is about the country, our country. Yun ang iniisip ng ibang bansa eh. Diba? Kaya ang ganda-ganda ng kanilang ginagawa. They're not perfect. India, Malaysia, Cambodia, diba? Thailand, they're not perfect. Hindi naman lahat ng government perfect eh. Pero you can tell na ang ginagawa nila ay para sa kanilang bayan, sa kanilang bansa. Ipinagmamalaki nila. And I already told you that. No? Maraming mga investor o na big company dito sa US ang gustong sana mag-invest sa Pilipinas. Pero ang problema ay lagay agad sa politiko ang hinahanap ng mga tao diyan. Kaya they're trying to avoid that, and I hope that if Sara become the president of the Philippines, sana ngayon na, no? Ay sana nga ibalik niya ang foreign policy na friends to all, enemy to none. No? Kasi yung sinabi ni Bangag sa kanyang sonang friends to all, enemy to none, ang sona lang yun. Hindi naman talaga totoo yun. Alam naman niya na parang ang sa kanya friends to US only, enemy to China na lang. Yun ang kanyang gusto niyang mangyari. Kaya mga chong ang akin lang naman dito, lalo na ngayon na nangyayari sa West Philippine Sea, ay parang iniisip nila na kapag si Sara ang makaupo, magkakaroon na ng katahimikan sa West Philippine Sea. Iba yun naman ang gusto natin mga Pilipino, yung wala tayong kalaban. It's better like that. Kasi it's better for our country. It's better for our business. Pwede tayo mag-export, mag-import in a right way. Diba? I think it's about time. Diba? Although, alam naman natin na nakaasa tayo ngayon sa US because of Bangag. Pero, hindi naman forever yan. Yun nga, ang masakit nga lang sa sinabi ni Uy na kapag nagpaputok na, tayo talaga ang Pilipinas ng tatamaan. Dahil nandito ang artillery ng United States. Nasa Pilipinas. Yun ang masakit sa atin. Kaya sana wag naman. Sana ay tapos na 2028 at si Sara na ang presidente upang sabihin ni Sara naman sa US, oh, pasensya na kayo mga ano. At it's time for you to pack up. Bring your shit now to either to Japan or to whichever place you guys have. Get your stuff. Get the hell in my country. Yan ang sasabihin sa mga Duterte. Ito mo naman nangyari sa mga Afghanistanis. Diba? Yung nangyari doon. Nasaan na? Ano na nangyari doon? Bakit wala nang balita doon? Pero nasa Pilipinas na yung mga Afghanistan. So, it's hard. No? It's better talaga maging independent ang Pilipinas. Pwede naman eh. Nagawa na ni Tatay Digong eh. Magaling na siyang makipag-usap sa mga ibang bansa. Bakit hindi sana si Bangag? Diba? Kasi, personal interest lang ang kailangan ng mga Bangag eh. Nila Marcos. Sarili nila ang kanilang hanap lang, hindi ang para sa Pilipino. Ito lang ang ayaw tanggapin ng ating mga kababayan na iba na hanggang ngayon ay lutang, no? At parang tanga.
No, ayaw nila tanggapin na ganyan ang pamilyang Marcos. They're only thinking about themselves. Dahil alam mo yung mga yan, kita nyo nga yung nangyari sa Maharlika Fund, hindi niya sinabi sa SONA, ano na nangyari? Wala. Diba? So, talagang, ang masasabi ko rito, sana lang, no? Mag-ingat si Vice President Sara dahil talagang ang US gagawa ng paraan yan para hindi makalusot ang isang Duterte ulit. No, dahil nahirapan na sila kay Tatay Digong at alam nila itong anak matalino, kaya they need to stop her also. Okay? My conclusion here is sana nga ay wag mangyari ito at sana yung mga nakapaligid kay Sara Duterte enough na matino na wag nilang ilalagay ito or i-archive man lang, no? Na itong listahan na to na ang US baka makialam sa 2028. No? Kaya kayo mga nakapaligid kay Sara na nagdudulong-dulungan, sana sabihin nyo na mag-iingat dahil ang US, if you look, balik tayo na konti. Cory Aquino, ang nagpaupo dyan, US. Ramos, GMA, di ba? Yan naman nagpauwi. Siguro si Panot din. Yan din ang nagpaupo sa US. Siguro, dapat iuupo na rin nila si Mar Rojas. Pero dahil nga malaki o nagbago na ang isipan ng tao, kahit dinaya si Tatay Digong, no, nanalo pa rin. Pero I'm pretty sure ang US nakialam din dyan pero hindi lang nakayanan. Yun ang gawin natin. Pagka nagkaroon ng botohan ng 2028, dahil alam naman natin si Tambalos-Los ay ang dadaya at ang asawa ni Bangag. Boto natin straight ang isang Sara Duterte. Let's try her. Alam naman natin na marunong naman yung tao eh. Diba? Let's try her. What is 6 years? Dapat nga ngayon eh. Para at least magkakaroon ng re-elect sa 2028. Ang problema kasi ang Pilipino, wala silang ginagawa. Sabi nga nila, nadala na sila sa People Power 1 and People Power 2. I don't blame them, pero dito, at least ito, harapang ginagago na kayo mga ng Bangag administration na to, nila Marcos at saka nila Tambalos-Los. Ginagago na kayo at ang mga tauhan nito, mga sekretary nito, ginagago na kayo. Kita mo yung nangyari kay Tatay Digong. O, illegal na pinadala sa ibang bansa. O, ngayon pa kayo hindi gagalaw. Eh, yung People Power 1 and 2, yeah, I know, nabudol kayo ng Aquino. Tapos sa People Power 2, nabudol kayo ng GMA na yan. Di ba? Dahil si ERA, tinanggal nila. Dahil malakas pa nun ng mga NPA. Eh ngayon, wala ng NPA, mahina na, bumabalik na naman dahil kay Tamba at kay Bangag. Kaya, yan ang nangyayari ngayon. Eh walang kumikilos. Usually kasi, ang ganyan, pagkikilos ng isang organization para mag-people power, may deal yan sa iuupo ng presidente. And maybe, Sara doesn't want that. Siguro, may lumapit na sa kanya. Sinabi na, sige, mag-people power na, guguluhin na natin si Bangag. No? Pero pag nanalo ka, ma'am, dapat ganito ko. Yun ang nakakalungkot. Siguro sabi ni VP Sara, no, I can do that. Kung gusto niyo ako suportahan, tanggalin si Bangag, and then, you have to listen to me. Because I want the country to be beauty. Oh. Kaya mga chong, sino naman ba ang mga apektuhan dito? Diba? Mga Pilipino. Kaya sana po, sa 2025, alam naman natin palpak ang nangyari sa 2025. Sana sa 2028, diretsuhin na natin ito. It's not perfect, may mandadaya pa rin, pero wag natin pababayaan na ang maging presidente ay ang magnanakaw pa rin. Okay? Ilagay natin ang tama. Matagal pa 28. Pero ngayon pinakita natin to na ang US ay makikialam or they don't want the Duterte to go back to Malacanang. We need the Filipino for this. Huwag natin ipakita sa mga kano na wala kayo, kaya namin kayo kontrolin. Wala kayo, bobo kayo. Hindi po gadon ang Pilipino. Isa lamang pong gadon. At yan po ang secretary na nag-resign na hindi ko alam kung nandiyan pa. Na ngayon ay dinimanda para sa indirect contempt sa Supreme Court. No? Again, mga Pilipino, hindi po kayo bobo gadon. Isa lang po ang bobo sa Pilipinas ay yan ay si Larry Gadon. At dinagdag na si Claire Castro. Alrighty, hanggang dito na lang po at sana po naintindihan yung ating pinag-usapan din no? Sa Another Reaction. Again, subscribe tayo, like, comment para mas maganda at mailagay natin dito sa susunod kong vlog. At syempre, i-press nyo na rin ang notification bell in that way pagka tayo po ay nagkaroon nito ay makikita nyo. And again, please support my other channel, Pinoy Adobo, at para naman po ay mag-grow ito at matulungan at mapagsilbahan din po kayo ni Pinoy Adobo. Okay? Alrighty. Bye-bye for now. And Vice President said, mahalin natin ang Pilipinas. Senator Marcoleta said, makontento tayo sa kopya. Okay? Sige po. God bless and please, ingat palagi. Bye-bye.